director niya. Ayaw niya ng tinatawag na Direct Alex eh. Ako kasi automatic na ano parang direct. June Marino Pabante, Alan Santon of Stars Photo, Ana Ceres of ABS-CBN News, Eugene Assis of People's Journal, Robert Ricantina of Manila Bulletin. Our first question will be coming from June Marino Pabante. Yes, good afternoon. Yan, Alex, congrats. Favorite director kita. Paano? Pinapanood ko yung ano mo, yung may Amanda, yung iba. Magaling na talaga. Baka. Hindi, pero honestly, natutuwa ako. I saw Empoy here. Wala siya sa billing. Nagtanong-tanong ako bakit nandito siya. Sabi, special participation. Nakakatuwa yung friendship nyo, no? Kahit special participation, kahit sa press con, sumama kasi gano'n kanya kamahal. Wala siyang magawa. Tapos sabi niya, wala bang role na bida dito? Wala na mabigay. Hindi, talagang nung sabi ko si Empoy lang makakagawa ng role na to. Totoo naman. So kailangan yung panoorin yung appearance niya. Yun talaga nagdala ng buong film. Star-studded. Kasi hindi to star-studded. Wala lang to. Hindi, pero we even saw the picture of Atasha Mula. Kasali niya siya sa movie. Yes, meron din siyang cameo. Meron tayong Kim Molina and Gerald Napoles. Ano, ikaw mismo yung umuusap sa kanila pag-guest? Well, ako yung gumuha sa kanila, pero yung nakipag-hagil-hagil, hindi. Si Empoy nga kami lang, pero pumasok pa rin yung cornerstone. Charot. Nalibre pa rin. Kala ko pa naman libre. Ayan, na-press con ka tuloy dyan. Yeah. Pero nakakatuwa, Empoy, no, na magkasama kayo ulit ni Alex. Wala kang tayo. Yes, happy ako dahil naging part ako ng yung pagdidirect ni Alex ng kanyang dream. Isa sa dream na project niya. Yeah. Talagang kahit sa press mo. Actually, after kasi dito may pasok pa ako sa school, kaya diretso na ako after meet ako. Sobrang love ko lang talaga si Alex at saka kailan. Obvious naman na papasok ka ng school o na sumunod ka sa uniform dahil naka-red socks ka. Hindi, pero yan, pero nakakatuwa, no? Lahat kayo, nung marinig nyo na yung sa cast, no? Na si Alex ang magdedirect ng movie at kasama kayo, ano naramdaman nyo? Simulan natin kay Tito G. Fabregas. Feel na feel po. Hindi. Alam nyo, natuwa ako na I was asked to do this small role in the movie. Pero para sa akin po, isang waiter-upper din po yung ginawa namin pelikula dito. One of a kind po ito, makikita nyo ito pag napanood nyo. Mahirap i-explain, no? Bahala na si Alec mag-explain sa inyo, pero matutuwa po kayo. I think it's the first time it's been done in Philippine cinema. Itong tipong ganitong filmmaking. So, yes, panoorin niyo po naman, no? Oh, okay. Ano ba? Yeah, Calvin. Pagkaramdam ba po nag-direct si parang kwento ko lang po konti, years ago po, parang first time ko maka-work si Alex, parang kung naaalala mo yung Interresidente, yun, doon ko siya unang naka-work and ako kasi tahimik lang pero observe lang. So parang hinanga ko siya bilang isang actress din kasi napaka-natural and wala lang. Parang hindi mo mararamdaman na siya yung si Alex. So parang nilook forward ko rin na makatrabaho ko siya soon. And parang first time kami nakita sa GMA, pangalawang beses namin nakita sa GMA, parang nung binati ko siya and then nakakataba rin ng puso kasi binati rin ako ni Alex. And sabi ko, dream ko siya makatrabaho yun. And then nagkatotoo na yung pagkakataon na yun, kaya thankful ako naging part ako ng project na to kasi hindi na naman si Alex, lahat sila parang na-overwhelm ako nung nakatrabaho ko sila habang nasa eksena. Para lang kami naglalaro, ganun yung pakiramdam. Pero ako, sobrang na-overwhelm ako as ang gagaling nilang lahat, sobra. Yun lang yung masasabi ko, yung pakiramdam po sa Tita Judy.
bongga. Miss Rubia, siyempre, director mo, siyempre, international star din to. Ang press ko niya before, ng movie na dinirect niya sa LA. Di ba, Alex? Yung Netflix mo. Yeah, Miss Rubia. Anong naramdaman ko? Nagsimula yung namin, usapan sa Green Bones. Minsan na kasi kinakwento niya sa akin yung project, she has this concept. Sabi ko, kasali ka talaga. Sabi niya, yun talaga inandaan ko yun, inabangan ko, na sana matuloy. At ito na nga, sobrang hindi ko naramdaman na yung pagka-director niya. Ayaw niya ng tinatawag na Direk Alex eh. Ako kasi automatic na parang direct, na siya. Ayaw niya. Napaka-creative and bold and daring itong pelikula nito para sa akin. Dahil dun sa concept niya. At sana nagampanan namin, okay, bawat characters. And of course, yung nalaman ko kung sino-sino yung mga cast kung matutuloy na, pinadala na kami ng mga ganun. Sobra akong flattered and honored and excited dahil para mapabilang sa cast na dito, di ba nakakataba ng puso. So nice siya. Okay, Miss Angeli muna tayo bago ka Miss Gina. Yeah, Miss Angeli. Hello, good afternoon po. Una po sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat for being here with us today and sharing this afternoon with us. Siyempre, nung nakuha ko po yung message na magdidirect si Alex, ang naisip ko lang it's about time. Kaya masayang-masaya po ako. Walang second thoughts. Noong second thoughts, nag-guess po ako agad, hindi ko nga alam kung kailan. Kasi walang detalye. Kailan po wala. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung ilang araw. Basta oo, go, kahit kailan pa yan. Ganyan. Maraming salamat. Siyempre, we want to support each other din. And especially, after din pumasok na lahat ng detalye, ng lahat ng involved, parang it's a gift na lang to be with a group. Ako, I will always say that it's a gift to be in the company of such immensely talented people, and I'll never get over it. So thank you talaga, Alex, for thinking of putting us all together. Yes, syempre ito, Sinad Maynila Best Actor, JM Ibisman. Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Sa akin, alam ko naman po talaga na pag sinabi ni Alex, baliw yan. Talagang sobrang passionate sa craft. Alam kong may matututunan ako pagka napasama ako sa proyekto kasama si Alex. So na-excite po ako nung sinabi sa akin na part ako ng film na to. And bukod pa doon, syempre yung cast na napabilang ako is araw-araw ko sinasabi kay Alex sa taping na sobrang akong thankful na naging part ako nito. Sobrang na-inspire po ako sa work ethic nila, sa professionalism. Si Ronnie, grabe, first day pa lang, drop books na. Sobrang nakakilig talaga to be part of this film. Yun lang po. Yan, Tito Ronnie. Wala naman talaga akong gana dito. Napilitan na. Honestly, it's, di ba, masarap na mayroong palaging bago na sa ating industriya na dapat natin suportahan. At nung nabanggit ito sa akin ni Alex dun sa Green Bones, usap-usap, sige, ganyan, yung mga ganong klaseng kasi guys, pag napanood nyo at malaman ninyo kung paano namin nagawa ito, matutuwa kayo. Hindi lamang sa mapapanood ninyo, pero yung kung paano namin ginawa, ay, the best. Right. Yan, dudes. Yan, and ako, iniisip ko kasi yung mga sinasabi ng iba kong mga co-stars. I think siguro this was it is a leap of faith. Kasi nung nalaman namin kung gaano ka-ambitious ang plano by yung ating standards, no? Gaano ba ambitious yung plano ni Alex. May reluctancy,
for 1 minute lang. Tapos nung nakita mo yung mga kakasama mo sa pelikula, we all said, you know, if they'll do it, I'll do it. And so, most of them nakatrabaho ko na through my years. But it's like the first time I worked with them again dahil ang demanding nung hinihingi nung aming role kami as a group. And ngayon kay Alex kasi yung nakikita mo bata pa pero alam na niya gusto niyang gawin. And then i-entertain ka kung meron kang suggestion pero wala rin. Gagawin pa rin yung gusto niya. Yung direct, pwede kong tagdagan yung character ko kasi meron ko naisip eh. Ganda yan. Bakit na? Pero ito gawin mo. Okay. So, tigil. And the idea that nakumpinsin niya ang kasama kong artista. At the same time, everybody came prepared sa set. Umaga pa lang. Knowing all their lines kasi hindi ka pwedeng imagine. Says a lot about the person who was directing us. Tapos kapag sabi nga, bold and daring, sabi ni Ruby, yung po ang mararamdaman mo sa aming love scene na dawa. Di ba? Meron kaming love scene na bold and daring. Hindi pa nagagawa sa Philippine cinema. So with that, hopefully na-pick ko yun yung curiosity, panoorin niyo po ang aming pelikula. Ako, doon sa Rosa ba yan? Magkakapatid ang role namin, magkakapatid. Everything else, yung bandang huli lang, ang medyo, hinanap ko ng konti. Thanks, June. Yeah, pero eto syempre si Tuding, si Direk Gina, yan. Syempre magaling na director din to eh. Pero yun, kumusta si Alex bilang director mo naman? Ikaw yung artista niya. Ay, nako. Ang nasasabi ko. Si Alex, alam niya kung ano yung gusto niya. Hindi siya yung isang director na hindi masyadong maraming ang sinasabi. Dahil alam ko na may respeto siya doon sa mga artista na dinidirect niya. But, hindi siya natatakot na sabihin doon sa artista kung ano yung gusto niya. Walang intimidation. And it's a happy set with her dahil she's a very happy person. Walang dull moment sa kanya. Minsan, bigla na lang siya mag-join sa usapan na wala naman sa topic yung sasabihin niya or sisingit lang siya doon sa usapan pero papatingin sa kanya at magtatawanan para sa kanya. Ano siya, masayahin siyang tao, jolly person. But you know what? I just want to let you preview ito. I directed Alessandra when she was 14 years old. Doon sa TV series na Kirara, kung natatandaan niyo pa yan. Pero malamang mga influencers dito ay hindi nyo na natatandaan. Please research. It's in the internet. But anyway, doon ko siya unang na-direct. And doon pa lang, nasabi ko na, nag-uusap na kami ni Ami Austria. Sabi namin ni Ami, magaling yung batang ito. Ano yung sinagot mo sa akin? Yung sinabi mo? Alam ko naman yun. Oo. Hindi ko na maalala. Yun. And I'm just, masayang-masaya ako dahil kasama ako dito sa pelikula kasi hindi ko ina-expect na maaalala niya ako na isama sa pelikulang ito dahil alam ko sa dami ng nakatrabaho na niya, hindi ko alam kung nasaan akong numero sa puso niya. Yun. Wow! Kaya nung dumating sa akin yung deck ang unang ang unang dumating sa akin, wala akong notice, walang text na dumating sa akin except the deck. And nagulat na lang ako kung ano yun, and I saw my name, first choice. Walang ibang nakalagay. Tapos, directed by Alessandra De Rossi. Wala na, no questions asked. And I was just so excited.
Congratulations, Alex. Ang bongga, Alex, no? Ang sarap sa pakiramdam yung mga sinabi nila, di ba? Oo. Kaya piling ko nga ang saya-saya mo ngayon. Pero hindi ko alam kung may kinalaman din yung isa umakyat kanina sa stage na kaya siya ka. Pero, Please refrain from... ayaw mo na, pinakita na naman siya, no? Oo. Pero, ang saya, ang ganda ng mga sinabi nila. So, tsaka totoo yun, yung story kasi na to, na una, casting muna. Kailangan mo pagsama-samahin sa ganito, sila, ganito. Tapos ganito yung role, tapos ganyan. Tapos nung binigay ko na sa writer yung story ko, si Carlo Cato. Sabi ko, kaya yung gagawin ni Carlo doon? Siguro pag kaya ko yung ibibigay niya sa akin, baka ako na lang mag-direct. Sabi ko ganyan. Kaya na nung binirect niya sa akin, kasali na ako. Tapos parang, teka lang, ano gagawin ko? Sabi ko, baka mas masarap silang ka-eksena kesa i-direct. Pero yun nga, ang laki kasi nung cast talaga, yung parang thank you na napasama ko. Gusto ko mag-thank you sa writer. Yan, good luck and congratulations, Alex. Kami nakakahappy kami sa mga sinabi nila about you. Kasi alam naman kung gano'n namin kaya kasi ganun kakabait. So yan, congrats and good luck. Everyone loves everyone. Thank you. Thank you, Jean Kylie. Thank you, that was June Lalin of Abante. Up next, we have Alan Sancon of Stars Photography. Hello po. Congratulations to everyone. Knows everyone too. Yung title talaga. Hindi, tanong ka lang. So, congratulations. Before my question to Alex, we're just curious na napakaganda ng poster. Family talaga yung dating. Pero pwede po bang malaman muna kung ano yung mga character nyo, not giving too much of the story, pero yung short description of your character para may idea lang po kami. Siguro starting with Empoy. Okay. alam na. Yun ang ano siya, yun ang role niya. Yun ang role niya, okay. Angelique. Ako po, yung maganap kay Ana, yung katulong po at katulong / caretaker. Yes. Rod, yes. Yes, caretaker ng kanilang ina sa bahay po na eh. Yeah. Ako po si Alfred, isang tatanga-tangang nilalang. Na living partner ni Sir Romy Alex. Yun po. Hindi pa po ako nakakali sa aming karakter. Hindi pa alam. Ako yung si Christopher ang panganay sa pamilya, and unlike Gina, hindi ako yung first choice para kakata. Bagay. Meant to be. Ako po si Raquel, ang bunso sa magkakapatid. So, magkakapatid kami dito na nagkita-kita para sa death anniversary niya ng aming mommy para pag-usapan yung mana. So, dun sa araw na yon, nangyari lang yung kwento ng isang buong araw. So, yun. Pamilya, labasan ng baho, gano'n. Gano'n nga kabaho? Ang gano'n. Ako, ang pangalan ko sa pelikula ay si Rosalinda. Ano ang pinili natin? Sevilla. Rosalinda Sevilla. Kumakandidato akong isang konsehal sa aming lugar at ang number ko ay 88. Ako naman si Josie, pinakamatanda sa babae. Pinakamatanda sa babae. Pinaka-demure, pinakamaganda, pinakamabait. Lahat yun. Mabaho mo si Josie. Lahat opposite.
Ako naman po ang role ko naman is Jacob. Ako yung hardinero na kinukop ni Nanay Waning sa kanilang tahanan. At naging caretaker na rin at the same time ng bahay. Ayun. Pastor Johnny, come on, Daddy. Ako naman si Pastor Johnny. Ako yung ine-interpret ni Empoy. Yun lang po masasabi ko. Alex, kumbaga, this is a big cast. Kumbaga, napakalaking mga artista at napaka-award-winning actress and actors ng mga cast mo. Are you, kumbaga, hands-on ka ba sa pagpili sa kanila? And what are the challenges you encounter doing this film? Napakahirap bang i-direct yung mga ganito kagagaling na artista? Or napakadali on your part? Sa totoo lang, wala akong ginawa. Kasi magagaling na talaga sila eh. Parang yun ang goal na huwag masyado makialam kung ano yung gusto na nang ibigay. Pero syempre may mga specific din ako na kailangan. Pero I think, alam naman nila yung ginagawa nila. Di ba? Lalo na si Tito Ron, hindi siya bumitaw. Hanggang ngayon, nag-isa character pa rin siya. Yes. Ikaw mo yung pumili personally sa kanila? Yes. Kahit sa kanya. Ikaw pa rin ang pinili. Ako pa rin, sa akin pa rin galing yun. Oo. Well, yes. So tanong ko lang, pero na-curious lang kami dun sa poster. Parang lahat kasi very busy, nag-uusap. Pero ikaw lang yung nakatingin sa camera. What's behind that poster? Well, Viva po ang decide, marketing. Wala akong kinalaman sa poster. Kung titignan ko lang siya, tapos hindi ko ano may nangyayari, sasabihin mo, baka director siya. Yun nga rin naisip namin, director ka. Ito yung nakatingin. Honestly, hindi pa. Tanungin natin sila kung bakit nila gusto gano'n. Pero congratulations, we're excited to watch this family drama. Thank you. Thank you, that was Alex and Con of Stars Photo. Up next, we have Ms. Ana Cerezo of ABS-CBN News. Hello! Yung kanta ba, ano yung title? Ikaw ba daw yung nag-compose at kumanta? Yes po. Bale, nag-isip talaga ako ng kanta na bagay dito sa pelikula. Kaso wala talaga akong maisip. Tapos kailangan siyang, sabi ko, okay. So tinawagan ko yung kaibigan ko, si Clem Castro, yung lead ng Orange and Lemon. So sabi niya, gumawa na lang tayo. So dalawa kami gumawa niyan. Title niya ay May Sarili Tayong Mundo. Yes, yun. Sana magustuhan ko. Ano yung naging inspiration ng kanta mo? Yung movie kasi parang magkakabalit silang mga, hindi naman baliw, parang dysfunctional family kasi sila talaga. Pero sa end mapapatanong ka, sino ba talaga yung pinaka sa kanilang lahat? Parang gano'n. So, yun. Yung kanta may pagkagaling din. Thank you. And last na lang, bakit na-mention ni Sir Eddie na ambitious siya? In what way ambitious itong concept ba nito, yung song? Anyone na First of all, ginawa namin ng shoot ng 2 days. No, talaga? 2 days. Talaga? This is going to be amazing because you will see it's uncut. And it's just, may isang portion lang, isa lang. And then, parang blessed kami na may mga technical kami binibigay na lang sa amin ng nature. Amazing. And then, ang bonding ng ang sound ng pagkagawa, magical. Oh, so I don't know. Yan mas maganda. Bagamat sinabi ni Ronnie na 2 days you shoot, first time sa 40 plus years ko in the business na mas maraming pang araw ng rehearsal kaysa doon sa actual shooting. Because talagang ginawa nila na ito yung stopping mo,
sa linya mo ito, dito ka pupunta. So it was like in some acting na kung saan kami, we're all moving within isang sitwasyon, pero lahat cognizant ng kanilang mga roles in terms of dialogues, in terms of stopping, in terms of emotion. At hindi lang yun, kasi kailangan din namin isaulo kung nasaan yung audio man, kung saan yung cameraman, para tama ang nagiging inyong mga anggulo at makapagbigay kayo ng expression. So, it felt like theater on film. Wow. Mas mahafa yung rehearsals. Yet like a play, tapos si Gina. So, kaya, maaaring it may seem simple, pero maniwala kayo, it was not. But I'll do it again, any day. Okay, may part 2 po tayo. So, Just to add, I cannot help but say this, but Edo Manzano was an inspiration to me because for him to accept this role, it really gave me more, ganas and enthusiasm to, do our best here. Thank you. thank you. So, kung 2 days in production, nakatipid ba sa production, umawi sa talent? Yes. Nung nakita ko na yung mga talent fee, okay, tapusin natin ito ng 1 day. Hindi natin ito kaya. Kasi supposedly, binuho ko siya for MMFF. Yung alam mo, mas may chance kang makabawi. Pero Boss Pete had another idea. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip niya. Sinabi niya, hindi na lang. Ha? So, syempre, lumit yung budget, di ba? Sabi ko, bakit nagkakasya yun to? Shoot na lang natin ng 1 day para matapos na. Ayun. Thank you, thank you. Thank you very much for your questions. That was Ana Cerezo of ABS-CBN News. For our next question, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Hi, good afternoon. I'm here. Anyway, first question para kay Direct Alex. Direct Alex, you deserve really to be called Director Alex. So, anyway, dahil alam naman natin ang capacity ng lahat ng mga artista maging sa pelikula. At sabi mo nga kanina para hindi ka nahihirapan dahil sa husay nila. Pero ano na lang yung na-encounter mo na parang mahirap na gawin dahil dun sa pelikula? Mahirap. Yung film mismo mahirap. Kasi gaya nga na sabi ni Tito Edu, bawal magkamali. Totoo yun, ha? Tsaka, dahil pag nagkamali ka, magdo-domino effect na siya sa lahat kasi hindi na nila ang gagawin na. So, hindi lang yun sa amin, even sa technical, sa cameras, sa mga tao na nasa paligid namin. Parang, ang dami na nakita eh. Charot. Buburay na lang po ng BFX. Pero yun nga, sa kanila mismo, parang wala naman. Mas more on siguro yung the filmmaking part, yung pagbabantay sa bawat aspeto, gaya ng kasi may sariling timing naman talaga lahat ng tao, yung production design, the script, the ganito, the ganyan, yung parang yung weather, na takot ako na what if umulan? Pero sabi ni Tito Joel Torre, sorry wala siya dito, may taping siya. Nung time kasi na yun talaga bumabagyo nung nag-shoot kami. Tapos tinignan daw niya, parang sa Mexico lang walang ulan. So parang, ay, salamat. Kasi kung inulan kami, magto 2 days kami, wala nang pera. At saka you're also acting in the movie, di ba? Oo nga, hindi ko sinabi ko na hindi ko nauulitin yung ako rin yung artista. Tapos kaya inulit ko pa, di ba? Pero last ko na to. Sayang naman. Sayang naman na you also direct and you also. Anyway, tapos doon sa mga characters, sabi mo kanina parang dysfunctional family. So parang may mga kabaliwan lahat yung mga characters, di ba? Kahit sino lang yung gustong sumagot sa question na nakarelate pa kayo dun sa characters nyo at papaano? Hindi sila nakarelate kasi malayo sa kanila pero hindi na sila nakabitaw. Nakita pa rin sila. Sorry. Iba sila after the film.
bonus question lang kay Edu. Parang Edu. Para Eugene. You have acted in the film, Tanging Yaman. Pwede mo bang bigyan ng comparison or difference yung pelikulang ito sa Tanging Yaman? Sorry, tama ba yung nandito Tanging Yaman? Tanging Yaman, di ba? Yeah. No, that was one of the most beautiful films I've ever made in my life. I am so grateful na nagkaroon ako ng pagkakataon makasama yung mga artista yun. Directed by Director Doris Gillian. No, it was a beautiful film. No, may similarity. Pero, kumbaga, with the, kung papayagan ako ni Alex, is medyo glossy yung ginawa ng Sa Tanging Yaman. You know, ang ginawa ni or yung atake ni Alex was talagang yung totoong totoo. Yung kita mo talagang yung mapambaba a family who was not as how would you say, gifted or as many were doing as well. Kung tutusin, ako lang talaga ang pinaka successful sa buhay. Pero pag nakita mo yung the way na dinirect ni Alex was binigyan niya ng shining moment at lahat ng cast. And so yung supposed to be yung pagbubukod ko, hindi lang nagkaroon ng, hindi naging malaking bagay. So baka may langit, may lupa. So gusto ko kasi I believe many of our countrymen or mga moviegoers ay makakapag-relate dito sa kwento ni Alessandro De Rossi. Tapos bakit everyone knows everyone? Sa, everyone knows everyone. Magkakapatid kami, so parang mula, alam mo yun, loob, labas, pagbalik-balik na rin mo, kilala namin yung isa't isa. At the same time, medyo viral kami nung araw na yun. Parang lahat na lang nangyari sa amin pang viral na, pang trending, gano'n. Kaya, everyone knows everyone. Juan is Juaning, yung pangalan ng mami namin. And also, I guess, the Pinoy Juan. Thank you very much at sigurado ko mapapanood ko sa Netflix ito. Next year. Thank you for your question. That was Sir Eugene Assis of People's Journal. Next, we have Robert Brigantina of Manila Bulletin. Hello, magandang hapon po. Kay Direct Alex, hi, good afternoon. Direct, nung na-finalize na yung cast, kanino ka unang parang na-starstruck or na-tense, na-challenge nung nakita mo yung buong cast? Kay Joel Torre, kasi siya lang yung hindi ko pa nakakatrabaho. Lahat sila nakatrabaho ko na favorite ko sila. Pero si Joel Torre, favorite ko siya, pero hindi ko siya nakakatrabaho. So, natakot ako baka... Wala eh. Tawa lang siya ng tawa din eh. So, okay. So, parang lang hindi siya sila. So, kaya siguro kami kasi lahat. Yung mga hindi masyado siniseryoso ng maraming bagay. Maliit na bagay lang ang lahat. Parang gano'n. Okay, Derek. And having directed 2 projects, ito yung pangalawang ano. How would you describe yourself bilang director and how would you like to be known as a director? I don't. Ayaw nga tinatawag ko direct. Nagkataon lang. Siguro, dahil nga nag-start ako magsulat, may mga moments na hindi mo mabitawan yung isang script, yung parang ayaw mo na may ibang humawak simply because ayaw mo. Kasi pag iba na nag-interpret, nag-iiba naman talaga siya. Tapos malayo-malayo na siya sa gusto na mangyari. Tapos wala ka nang magawa kasi nabigay mo na sa kanila, yung gano'n. So, siguro pag mayroon lang story na talagang nung alam na alam ko, balik-balik na rin man siya. Katulad nito, nagkataon lang. I guess ako na to. Yun lang yun, pero hindi na yung gusto kong maging director, ganyan. Pero wala pang kasunod dito, so far. May kasunod na ba? Walang ganun. Ano lang to, naipit lang ako dito. Hindi ko alam na ako yung magdidirect, pero I guess ako na to. Charot. Okay, thank you and congratulations.
Thank you very much for your question. That was Robert Medina of Manila Bulletin. For our next batch, please do stand by Jojo Panaligan of Rider PH, Roldan Castro of Abandon Tonight, Nurse Alma of GMA Entertainment, Alan Policarpia of Empire, CJ Buwan of CJ's Blog, and Pao Kanyama on TikTok content creator. Our next question will be coming from Jojo Panaligan of Rider PH. Thanks, Jean. Question ko kay Direk Alex. Direk, bakit ang creative decision nyo ay yung isang long continuous shot, di ba? Yun ang na-inspire ba kayo ng movie na gano'n ang atake ng director? Or sobrang bilib pa kayo sa actors nyo? Kasi kailangan i-memorize bawat laki, tapos magkamali isa, kailangan ulitin. That's why I understand na mas mahaba yung rehearsal kaysa pa sa shoot talaga. Bakit? Yun nga, parang kasi nga, since itong kwentong to, pangarap ko talagang gumawa ng isang kwento na isang araw lang nangyari. Actually, pag nakita mo yung una kong sinulat na pelikula, yung 12, isang araw lang din siya nangyari. Nung time na sinusulat ko siya, I was thinking, kaya siya i-one shot. Yung pupunta dito sa door, paglabas mo, 5 years ago, pagbalik mo, nasa present time ka. Yung utak ko nun, parang kaya. Pero nung gagawin mo na siya sa totoong buhay, parang, papabigote siya, tapos talaga yun. Parang imposibleng mangyari yung may 5 years na gap dun sa one shot mo. So, kinalimutan ko na muna siya. Pero yun nga, mahilig talaga ako sa mga kwento na nangyari ng isang araw lang, 3 araw lang. Yung ayoko na masyadong mahaba. Yung ganon. So ito, sabi ko isang gabi lang nangyari lahat. Nung time na, ayun nga, hindi na siya pang MMFF, ganito na lang yung budget. Sabi ko, ba ito? Hit na yung adolescence. So sinasabi niya, Alex, panoorin mo. Ayoko siyang panoorin kasi nga, ang dami kong ideas na ganon. Ayokong magaya ko siya, ganyan. Sakto-sakto lang na parang, tatapusin ba natin ito ng 3 days, itong everyone? What if one shot na lang, parang tapos agad? Isang kala ko brilliant idea siya. Mahirap pala. Oo. Tsaka, hindi rin totoo yung talagang nakatipid na. Hindi, it's the same. Pero tila, kahit naman ang story ay one day lang, pwede nyo naman din gawin na may mga cuts Pero yun nga, ang ginawa nyo, long continuous, diba? Tuloy-tuloy. Yes, kasi pag may cut, tatagal na naman yun. Siyempre, mag-aayos ng ilaw, ito, yan na yun. Bale, nakuha namin ng third take. Yung second take, akala namin nakuha namin, nagyayakapan na kami, naiiyak na kami, ang galing-galing namin. Tapos sabi ni Direk Rico, everyone, very good. Isa pa tayo may tumawid. So yun, inulit namin ulit nung hapon, and then doon namin nakuha. And ito are maybe to Miss Ruby Luis, Edu, Ronnie, Miss Gina, ano ba yung reaction nyo nung nalaman nyo na yun nga, na gano'n yung gustong atake ni Direk Alex na one long shot na. Because alam natin na pag gano'n, ang laki din ng burden sa actor, not only individually, but as an ensemble. Kasi nga magkamali isa, ulit na naman. So paano, ano pa yung reaction nyo? And how did you find that technique? Ako po reaction ko, very, very challenge. Sobrang exciting sa akin yung concept ni Direk Alex. Kasi, at saka gusto ko yung talagang pinag-isipan niya, nila ni Direk Rico and the rest of the technical and creative team. Pagdating natin sa Pampanga, our location was, meron kami, gusto ko yung idea na meron stand-in bawat characters. So it was easier for the actors, for us, na makita kung paano niya visualize the whole concept. Kasi medyo vague din sa akin yung una, kaya nagpasa-pasa pa ako na about adolescence. Aside from the fact na napanood ko na yun, parang iniisip ko, ano pa namin? Paano gagawin? And when we were doing it, nandun na kami, nakita ko, ganun. So, kung una kami nila may mga sige na lang pagawa sa akin. Dami namin mga, kumbaga tinatawag sa acting, yung hedging. Kasi actually, ninanervous kami kung kaya namin. Or inaano mo, parang maraming palusot ba? Ganon. Yun. So, dami namin sa gestures. On the side, ni Joel,
ito, ganyan. Pero, dahil very, ano nga siya, she was very sure of what she wants, how she's going to do it. Ginawa lang namin, nagtiwala at nagpadala sa proseso, tama naman na gano'n, gusto niya. Nagawa naman namin. Thank you. Direct Gina, as a director yourself. I learned something today. Hedgie. It's so deep. Ako, sa totoo lang, natakot ako. Kasi ang unang pumasok sa isip ko ay, because I saw adolescents, and so, ayaw ko babanggit na yun. Adult. So, sabi ko, it's very ambitious. It's very ambitious dahil, of course, hindi ko naman minamaliit ang kakayahan ni Alex as a director. Pero yung parang sabi ko, baka hindi pa time. Baka hindi pa time para sa kanya na i-direct yung ganong kalaki. Thinking na kung saan-saan nakakarating eh. You know, dahil it's not, you know, we were not moving in one place only. Hindi kami nasa bahay lang at isang diretso lang ang kinukunan. No. We were in our house, lumabas kami, nagsakay kami ng camper, umikot kami ng luneta, at ganon. Ang hirap na. Di ba? Mahirap talaga. And iisa yung camera namin. So, paano gagawin yun? Kaya sabi ko nga, very ambitious. At ang fear ko is for myself, lalong-lalo na, because syempre, the memory is not that sharp anymore. Yun yung iniisip ko sa akin. And sinasabi ko nga kila Joel, lalo kay Ronnie. Do you remember, Ronnie? Our first reading, sabi ko, paano yan pag nagkamali tayo, di ba? Uulit na naman tayo sa simula. Which is totoo naman, gano'n ang mangyayari. But sabi ko, lahat kami, Alex, lahat kami senior. Siguro kailangan bigyan mo kami ng time, di ba? Para memorize. Siguro let's rehearse for 1 month. Para katulad na play. Yeah. Kahit sa Zoom lang, para mag-throw lines lang yung gano'n. Yun yung fear ko. But then, hindi ginagawa. Walang basta ang binigay na schedule, parang 2 araw na rehearsal. Ha? 2 araw na rehearsal? Paano mo makalimutan nga natin yung linya natin? Wala. Pero, wala eh. It's a challenge for everyone. And, grabe, dapat nandun kayo sa tent namin. Nandun ang tunay na yun ang tunay na BTS. Talagang, nandun yung merong nagbabasa ng script kasi nagka-cramming, alam mo yun, merong isang artista, first day of rehearsal, memoryado yung linya. Sorry, wala siya dito, pero my goodness, di ba? Hindi pa naman draft script, no? Pero memorize na niya, parang lahat kami like, duh, bakit ganon? Lahat kami may hawak pag script. Eh yun, ganon. And then, yung kaba, yung araw na mismo na mag-shoot kami, yung kaba, from the, 5, 4, 3, 2, 1, kaba, iba yung kaba namin, ibang, grabe, ano ba to? Waiting for our cue, ayan na, malapit na, parang, Lord, ikaw nang bahala, thy will be done. Ganon talaga, ganon yung pakiramdam. But then, the satisfaction naman after that, it's, undescribable. Mr. Manzano. Ay, bago ko sumagot si Mr. Manzano, Direk Alex, first time ito ginawa sa Filipino, sa Filipino film? Hindi ako sure, honestly. So, anyway, Mr. Manzano. First time daw. Adulting, kami yung adulting. Adult version. Your reaction nung malaman mo gano'n yung gustong gawin ni Alex?
Noong umpisa, I agree na wow, gagawin natin to dito sa Pilipinas. Kasi hindi pa nga nagagawa. But gusto ko lang sana idagdag yung mga pinento ni Direk Gina. You know, payo kasi nakasanayan ng ibang mga artista na, di ba, kahit magkamali ka ng lines, ikakantawan yan eh. Di ba? So, hindi imposible magkaroon ng mga take 10, take 11. But at the same time, naging malaking role din po was the cameraman, the audio man, the set man. Kasi pati sila, kailangan timing na timing din. And then, kung kami nagkaroon mga rehearse days, may 2 days pa kaming nanonood sa mga stand-in namin na kung paano yung ginagawa nila. At the same time, in character pa sila. Talaga, akala mo nag-audition sila mag-artista. Kasi alam nila talaga lahat ng bawat kilos na dapat. And, you know, when I saw the cast lang, and I saw yung interest ng lahat na gawin itong pelikulang to, it served as a challenge. At tagal ko lang hinahanap ang isang matinding pagsubok. Because kadalasan, aminin ko, marami sa amin, ginagawang technical na lang yung mga emosyon. Because now, since walang cut-cut, yung emosyon mo, kailangan dumating sa point na nagda-dialogue yung kahit nag-i-eksena. So, wala kang setup, wala kang preparation. You have to go by the moment. So, para sa akin, I can't tell you how grateful I am sa director. Yeah, kayo pala nalaman ako pala yung first choice. No, but it was a challenge. And nag-iba yung aking yung pakiramdam magkatapos ng pelikula. Galing-galing niya dito. As in, talaga na siyang kami. Akala ko nilalaro-laro niya lang. Tapos bigla nung yung moment na niya, yung talagang, oh no, galing. Finally po kay Mr. Ron. Thank you. Thank you. Unang-una gusto kong i-acknowledge ang nabanggit nga ni Edo na mga sa yung cameraman, the sound, props, the production behind, no? Lalo na sa mga supporting actors who did, you know, the crowd, doing also our parang tawag dito, actors na susundan namin na nagbibigay ng acting nila kahit na they're just doing a script or no. Ang galing, napapabilis ang aming pag-aaral ng gagawin namin. Congratulations din sa kanila. Nung nalaman ko itong gagawin, para sa akin, napakalaking oportunidad na maging makasama sa isang bagong paggawa ng pelikula sa ating industriya. Welcome sa isang boring na senaryo ng ating cinema ang gagawin namin ngayon. Kaya, yes, embrace it and let's do it. Thank you. And the finished product, I would say, ang ganda. Salamat po. Thank you. Thank you. That was Jojo Padaligan of Writer PH. Thank you for your question. That was Jojo Padaligan. Up next, we have Roldan Castro of Abante Today. Good afternoon. Unang-una kay Kelvin. Kelvin, since puro mga award-winning actor and actress yung mga nakasama mo, hindi ka ba natakot, kinabahan, o hanggang saan yung kaba mo? Ano yung mga natutunan mo sa kanila? Naglalakad po ako ng buong kabahan. Parang ako mismo yung kabado sa lahat. I mean, hindi po kasi po pwedeng, yung ito pong klaseng project kasi, hindi po pwedeng sarili mo lang yung iintindihin mo. Kasi, isang buo po siya. Kumbaga, kapag may bumigay na isa, aalas po talaga lahat. So, may isang pagkakataon po na yung pagdating na po sa akin. So, sobrang nervyos ko talaga. Yung halos maihina ako sa laman ko. Ganun yung pakiramdam ko na nanginginig, masagi ka lang, mabablanko ka na. Pero since, yung base sa pag-observe ako sa kanilang lahat, sa professionalism nilang lahat, hindi ka pa pwedeng mag-adapt sa kung ano yung nakikita at nangyayari. Kagaya din po ng sinabi ni Tito Edo na kailangan in the moment So,
may time na yung script ko, hindi ko siya maalala, pero nararamdaman ko yung emosyon. And nararamdaman ko rin yung emosyon nung nakapalibot sa akin. So parang doon na lang ako na nadala na hindi ako nakabitaw doon sa character hanggang sa nagtuloy-tuloy na lang siya. Talagang magical talaga yung pangyayari, and parang kung iisipin mo siya ng simula, medyo imposible siya mangyayari. Pero dahil sa tapang and sa tiwala sa isa't isa, naging posible ang imposible. Thankful ako na naging part talaga ako ng project ko kasi habang ginagawa namin siya, para akong estudyante na nag-aaral ako at the same time. Kasi na-amaze ako sa nakikita ko hindi lang sa lahat, kasi sa production, even sa tama din sinabi ni Ronnie, sa talents, kasi lahat sila coordinated. Hindi talaga ba pwedeng, pati yung background, pati yung audio man, lahat, kailangan iisa kayo. So, yun na lang yung pinakawakan ko para hindi ako mawala siguro. Pero yung follow-up question mo, ano yung natutunan mo na makasama sila? Napakadami po. As in, nang pagkatapos nung mismong araw, pag-uwi ko sa bahay, overwhelmed ako sa mga nakita ko sa kanila, kung paano sila magtrabaho, kung paano sila makitungo, kung paano nila itrato yung role. Diba? Kasi hindi, na-realize ko na hindi porket kung sino yung role mo, kung ano yung role mo, mamatahin mo siya. Kumbaga, alam ko naman na siya dati, pero mas nag-make sense lang sa akin na importante ang bawat character sa isang eksena. Hindi lang siya, lalo na syempre sa buong pelikula, sa buong istorya. So, napakalawak, and hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na natapos naman yung project. Kasi, ang saya sa pakiramdam na lahat silang artist. Talagang may kanya-kanya silang characters, paninindigan sa mga ginagawa nila. Kaya, ano po, bawal naman po talaga ako sa akin. Soon, siguro, I want to be like them then also. So, paano mag-direct si Alex? Mataray ba siya? Straight ba siya? Hindi po, ayaw ko kasi talaga tinatawag siya ng direct. So, si Alex po talaga, may respeto siya sa proseso mo bilang isang artista. Naniniwala siya doon. Pero kung ano talaga yung gusto niya, sasabihin niya talaga sa iyo, as in diretso, na hindi kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya. Wala siyang paligoy-ligoy. Which is, malaking tulong yun para sa aming mga artista kasi makapag-adjust kami kaagad, makapag-adapt kami kaagad doon sa situation na gusto niyo mangyari. So, hindi siya mataray. Parang, wala lang, parang nakikipaglaro lang din siya. Ganun. Hindi mo mararamdaman na kailangan mo matakot sa kanya, which is yun yung nakakatakot para sa akin. Kasi, dapat parang walang sinasabi. So, parang, hinahayaan talaga niya ma-discover mo yung dapat mo ma-discover bilang artist. So, yun yung pinakamasarap sa pakiramdam ko na naranasan ko dito sa proyekto na ito. Malayang-malaya ang gumalaw. Yan, gano'n siya. Thank you. Ito rin Alex naman. Pwede yung magdagdag Ay, okay po. sa proseso. Oo, very respectful siya sa amin. Pero, damang-damang ko kasi artista rin siya, tapos director. Kapag medyo nawawala ka, sana mararamdaman mo hinihilan ka niya. Ako, lagi niya ako nahihilan. Kasi nakakalimutan ko kung saan ako dapat. So, yun, habang mga artist siya, hinihilahin ganyan, o i-elvin, gano'n. So, I'm sure hindi madali para sa kanya itong pinasok niya na director, ng very bold, concept. Tapos artista rin siya. Bago sumagot si Alex, meron lang akong gustong i-degdeg also tungkol sa proseso ng pelikula. I think and I believe na hindi magiging posible o mahihirapan kami kung wala si Director Rico Gutierrez
Gutierrez sa proyekto. Kasi he was the one. Thank you, Derek. I appreciate that. And kasi he was the one who really designed yung kung saan ipoposisyon ang lighting, kung saan gagalaw ang camera, kung saan niya padadaanin yung camera, kung saan niya dumaan, sasabihin ko ba yun? Saka muna namin yun bago siya nag-decide. Ano? No, but the process of paano, di ba? Pinadaan niya yung camera sa bintana para pumunta sa garden, ganon. Ganon ang nangyari, ganyan ang trafficking dito, doon sa mga eksena. Yung sa eksena namin sa camper van, na 10 yata kami nandun sa loob ng van, na isa yung camera, yung gano'n, na naglag kami nagsasalita. It wouldn't be possible kung hindi plinano ni Direk Rico, silang dalawa. Plinano nilang dalawa kung ano yung gagawin. Si Alex, I think, is the brains. Si Direk Rico is the one who executes. Technically, and he really executed it very well. Thank you, Direk. Okay. Si Direk Rico po, kilala na namin siya kasi katrabaho ko po siya sa Sangre ngayon. Pero siya yung sa VFX. Pero dito po kasi, yung imposibleng shot, minagic niya talaga eh. Kasi, ultimo ako, hindi ako mapaniwala paano niya napadaan doon, paano gumalaw yung mga camera. Kaya, Direk Rico, thank you so much. Okay, Alex, anong inspirasyon mo sa konsepto ng proyektong ito? Saan kayo? Yung pa rin, sorry. Inspirasyon ko? Yes. Meron akong idea last year, or actually 2018 pa, na gusto kong gumawa ng isang pamilya na family dinner na naglalabasan lang sila ng baho ng isa't isa. Diba? Gusto ko magagaling na artista, magagaling na dramatic actors in a dark comedy. Ganun ko siya pinlano. And then, nung time na may nangihingi na, kuya, wala ka pang ibang na pwedeng isulat. Ay, gusto ko sa na family movie, gumanon ako. Kasi meron na ako eh. So yun na, kaya siya nabuo. Pero wala naman yun talagang... Oh, tapos ang follow-up ko, paano mo naalagaan yung quality ng movie na to since 2 days lang na shoot? Kasi nga, isang continuous take lang siya. So hindi naman siya parang yung mga change lens ka, change light, change costume. Hindi ko alam. Mukha siyang indie film, ha? Hindi, maganda siya. Maganda siya. Pero yun nga, mukha kami mga normal na tao, di ba? Oo. Maganda naman yung quality kasi minsan nasa kalidad talaga ng artista mo eh. Parang pag tinutukan mo na sila ng camera, may pelikula ka na agad. Okay, thank you po. Thank you. That was Roldan Castro of Abandon Tonight. For our next question, we have Nurse Alma of GMA Entertainment. Good afternoon po. Siguro for Alex and Empoy na lang. This is the 3rd project together. Pero first time po ba na director mo si Alex? Yeah, this is my first time. Na-direct ako ni Direk Alex. At yan po, yun nga, yung continuous ko lang, sinasabi kanina nila Tita Ruby, siya mismo yung nagbablacking sa mga artista, na artista din siya, pero para sa akin, naging human dali siya eh. Yung hilahin ganyan pa ganyan. Gano'n siya. Habang nagtitake ka pa siya, dito ka, nakita ka ng camera. Sabi, ano ba yung nagdidirect ka pa rin? Yun sis, ito nga tatlong beses na kayo nakapagtrabaho. Pero paano nabago yung pagiging director ngayon ni Alex, yung dynamics nyo as friends and as co-actors?
Actually, wala naman. Hindi ko nakitang may nabago sa kanya. Kasi, sa totoong buhay, dinidirect niya ako eh. Kaya hindi na ako naninibago. Yun yung friendship namin, Alex. At nahirapan ako dito nabasa ko yung script, natapos ko, ang hahaba ng linya ko. Grabe. Sobrang haba ng linya ko. Kaya, thank you, Lex, Sa part 2, ganito. Sabi ko, this is your best film after Kita-Kita. For Alex, may idalagay ka ba? About yung friendship niyo, may mga nabago ba on your part? Sa amin? Parang wala. Parang hindi naman pa rin kami. Although patay na po ang Alempoy. Pinatay ko na po siya last year. Pero wala naman nagbago sa amin dalawa. About it sa movie, yung story, something na makaka-relate talaga yung Pinoy. Parang na-mention mo kanina dapat MMFF yung intention mo. Hindi ka ba nanghinayang or sana pinaglaban mo na MMFF siya ipasok? MMFF? Hindi naman. Sila, parang lagi, naging na si MMFF. Best film to, sure na. Alam ko. Favorite line mo. Alam ko naman yan. Hayaan mo na sila. Hindi, parang, baka mas okay itong team natin. Hindi natin. Baka mas okay itong time na to na wala masyadong kalaban. Di ba? Mas mabigyan tayo na mas maraming stats. Showing po kami over 600 cinemas. Wow! Walang ibang showing kami lang. Thank you. Thank you, that was Nurse Alma of GMA Entertainment. For our next question, we have Alan Policarpio of Inquirer. Good afternoon. Alex, my question is for you. Ayun. So, ayun ba, you're at a point in your career na you want to do more behind the scenes work na talaga. Kasi alam ko, very selective ka rin sa mga project na ginagawa. Yes. Papunta na. Para mga 3 years na lang yung nakikita ko. Talaga? Na gusto kong humarap sa camera. Nakikita ko na lahat ng lines. Bisa pa nanonood ko yung, girl, last film mo na to Next time sa likod ka na lang ng camera. Ganon. Of course. Pero yun nga, nandun ako mas nag-enjoy ako sa writing. Parang, kung may gagawin ako behind the scenes, mas magiging writer ako more na director. Ganon. Or, yeah, magbuo ng concept. Ganyan. Pwedeng acting coach. Yes, I'm an acting coach! Pero ano yan, talagang pinag-isipan mo or something that just feels naturally for you? Nangyari lang siguro talaga. Hindi ko rin talaga naisip. Pero yun nga parang kaya na lang, parang 30 years na yung bubble gum, gano'n. Ibig sabihin, alam ko na yung showbiz 30 years ago kasi sinasamahan ko yung kapatid ko sa bubble gum noon So isip ko, ang tagal ko na pala talaga sa showbiz, yung imposible nga naman na hindi ko matutunan ang behind the scenes kasi halos dito na ako lumaki. And dito, baga na ba kalaki yung pinag-aawayan ng pamilya dito? Maabot ka ng billion mo? Wait! Maliit lang. Ancestral home lang. Pero maganda yung bahay. Although, alam mong, lang sila, yung greedy lang din. Greedy! Tama. Yan. Baka si Sir Edo may sasabihin tungkol sa mga greedy. Ako yung contractor sa family. Pero, ba't sa tingin nyo very, parang laging point of contention yun sa mga family, yung mga agawan ng mga naka-experience na ba kayo ever sa family na yung mga conflict? Siguro walang mga galing kami mga poor family, walang mamanahin. Thank you. Thank you, that was Alan Policarpio of Inquirer. Up next, we have CJ Wado of CJ Says Blog. Hi po, Dr. New NCT po. Hindi ka technical. So, my first question is to Direct Alex. Direct Alex, all the romantic and good movies were all successful and may fans siya. So,
Bakit this time, family drama yung naisip mong i-release? Actually, hindi siya family drama. Family comedy. As in, nakakatawa talaga yung film. Siguro, yung habang pinapanood ko noon the first time yung preview, sabi ko, I think comedian ako. Ngayon ko na naisip, parang comedian nga ako. Sorry, Empoy. Pero yun nga, kailangan kasi nakakapagod na rin yung puro ugod, rom-com. At the same time, inaamin ko, ang dami kong projects na nandyan lang sa likod. Ready to shoot, wala talagang leading man. Wala akong mahanap na gusto ko, or yung gusto ko hindi available, or yung gusto ko, or I don't know, baka ayaw niya talaga. So, sabi ko, tigilan na natin itong romance. Gumawa na lang tayong movie na may kasama mga magagaling na artista. Ayan. For my last question, to the cast and also for Derek Alex, movie viewers right now are hard to please, most especially the Gen Z market. So, paano nyo po maiingan yung panunod yung mga tao manood ng Everyone Knows Everyone? Paano maiinganyo? Alam mo, ang tingin ko sa mga Gen Z ngayon, matatalino sila eh. Alam mo, mas involved sila sa mga nangyayari sa sosyedad. Involved sila sa mga nangyayari sa politika. Alam mo, I think mas bukas ang isipan nila kaysa yung mga older generations na medyo hindi ganun kabukas. No? So, I think itong pelikula to lends itself well. I think dumating ito sa tamang panahon, no? Para sa Pinas. Hindi sinasadya kunwari, may mga eksena na kinuna na parang current affairs, alam mo, yung ganon. And ang isa pang masasabi ko actually is it is a breath of fresh air, no? Maiksi lang yung role ko dito sa pelikula to, no? Pero I appreciated that they asked me to do it. I've always believed that there's no such thing as small roles. And another thing is, sabi nga kanina ni Ronnie, ang galing pati nung mga matatawag natin mga bit players or mga extras na nakapahikot, walang bumibitaw. And so, I feel as a whole, sa panahon natin ngayon, yung mga manonood dito, I think they will enjoy it, they will have fun, and I think they will have mixed emotions. Kasi hindi lang naman siya patawa. Alam mo, marami rin siyang patama na I think ma-appreciate ng marami. Yun po, tama po si Tito Ryan eh, tumatalino po ang audience natin yan. Hindi nyo lang sila maloloko. Pero ma-offer po namin is kahit dark comedy po yung sabi nga ni Alex, yung film namin, meron siyang truth. Sa bawat actors, sa script, sa pag-portray po namin, may truth po na lumalabas dito and makakonect po yung audience dahil natatawan din po yung mga without spoiling yung mga pangyayari sa script namin. Meron din pong resemblance kung ano nangyayari sa society natin ngayon. So, marami rin silang, makaka-relate din sila yung mga audience po natin. Yun lang po. Ayun, siguro po masasabi ko naman para may guide yung mga Gen Z, yung mga bagong audiences. Ito pong pelikula kasi is meron siyang sensibility. Hindi porke mataas ka o mababa ka, wala kang pinagmulan. Kumbaga, yung langit ay may pinagmulan, yung lupa ay may pinagmulan. So, kumbaga, nagkukonekta silang dalawa, which is nangyayari ngayon sa sitwasyon na kinalalagyan ng bawat isa sa atin. Itong pelikula yung magbibigay kahit pa paano ng tuwa sa atin habang pinapanood yung sitwasyon na
kaya din naman pala nating tawanan kahit pa paano, pero kahit nakakatawa siya, importante yung mensahe na sinasabi ng pelikula. Hindi porket na tinatawanan natin yung mga bagay-bagay, eh hindi na siya, or wala na siyang dating sa atin. Kumbaga kung ano yung nakakatawang bagay, yun pa yung mas importante na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Yun yung palagay kong kailangan mapanood ng mga audiences natin ngayon kasi maraming pelikula na lumabas na yes, pagtapat ng pag-ibig, pagtapat o ganito. Pero ito kasi pagtapat ng katotohanan ng society. Kumbaga may kanya-kanyang personalities, kumbaga ang bawat individual. Ipinapakita ng pelikula na to yung sensibility, personality, and last one is yung damdamin. Hindi mo siya po pwedeng mapanood ng hindi ka makakaralin. So, pray naman talaga yung pelikula. Yun lang po. Ako po may dagdag. Hindi ko alam kung mag-a-appeal sa Gen Z or millennials. But the way I felt nung nagsimula, naisip ko nung sinabi ni Direk Gina na yung countdown na ng 5, 4, 3, 2, first take meaning that's the first take that will bring you to everything, to all the scenes. Parang siyang game, parang yung mga nilalaro game sa phone, na pag nahulog yung bola ganon, parang it's like a maze na sunod-sunod na, you know, the ball just continue rolling na kailangan nakahanap ka. And ganon yung kina-unveil yung mga yung kwento at ang mga characters ng bawat individuals, ng bawat characters na kasali dun sa pelikula. Yun. So, ano siya, very, I hope we're able to achieve it, na very engaging kasi hindi ka bibitaw dahil gusto mong sundan saan pupunta itong bola nito, sunod. So, don't effect. Yun po. Maraming kasamang elemento dito. Nasabi na lahat ni Kelvin, nasabi na nilang lahat. Pero lahat yan ay kasama lahat sa pelikulang ito na naniniwala ako, hindi ko alam kung yun ay magugustuhan ng Gen Z. Hindi ko alam. But, naniniwala ako sa inyo. Kasi, most of you are influencers here, right? Parang hindi na. See, who are the influencers? And moving reporters, of course, the press, the media, yan yung mga barkada na natin. But the influencers are, diba, mga bagong kakilala. Mga bagong kakilala. But then, hindi ba, malaki ang maitutulong ninyo para magkaroon ng interest ang mga Gen Z because I'm sure because of the content that you're going to do when you write about our movie. Maraming salamat po sa inyo lahat. Villa, numero 8. Sa Balota. Ano nga gagawin? Hindi po. Okay na. I think that was it. Thank you very much, CJ Guado of CJ Says Vlog. That concludes your Q&A. Once again, thank you so much for all your questions and thank you so much to our cast and director for being so game answering all those questions. Maraming salamat po.